Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay sama-samang magpuri sa ating Panginoong Diyos ngayong araw. Iba-iba man po tayo ng kinatatayuan sa buhay o pinanggalingan, dalangin ko po na samahan niyo po kami na sambahin ang ating Panginoong Hesus ng may buong puso at kagalakan. Kami po ay mula sa GCF International Christian School at isang pagpapala po na magamit ang aming instrumental sa paglingkod at pagsamba. Ihanda po natin ang ating mga puso sa pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa mga awit, 100, umawit sa kagalakan ang lahat ng mabansa. Si Yahweh ay papurihan, palingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ang ating Diyos, ito dapat malaman. Tayong kanya-kanyang lahat. Tayong lahat ang nilalang. Lahat tayong bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdidiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Tayo po ay manalangin bilang isang pamilya, ipinagdiriwan ang kadakalikan ng Panginoon. Aming Panginoong Hesus, tunay po kayong ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga pahingon. Ngaway mapo kami sa lugar na ito, ng papuri para sa inyo, hindi lamang mura sa aming salita, kundi higit na sa lahat sa pagsamba ng Espiritu at katotohanan. Dalangin ko po kayo at maluhatit at malugod sa ngayong araw. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako sa pagbasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jonah chapter 1 verses 4 to 6. Ipapakita naman po natin sa ating screen ang teksto. Meron din po tayong mga Pew Bible kung gusto po ninyong basahin doon. Jonah chapter 1 verses 4 to 6. Tayo po ay tumayo at basahin po natin ang banal na kasulatan. Sabay-sabay po. But the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Then the mariners were afraid, and each cried out to his God. And they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship and had lain down and was fast asleep. So the captain came and said to him, "What do you mean, you sleeper? Arise, call out to your God. Perhaps the God will give a thought to us that we may not perish." Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan. Tayo po ay saglit na manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ng inyong salita ngayong hapong ito. Nawa ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan at aming masunod sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng mga mensahe sa Jonah, sa aklat na Jonah, Our God of Relentless Grace. Yan po ang ating theme title para dito sa ating series na ito. At ang title po ng mensahe ngayong hapon ay Ang Bagyo na Dala ng Pagsuway sa Diyos. Ang bagyo na dala ng pagsuway sa Diyos.
Mga kapatid, kapag tayo'y sumusuway sa ating Panginoon, hindi palaging bagyo na katulad ng bagyong dinanas ni Jonah ang ating mararanasan. Pero sa tuwing tayo ay susuway sa Kanya, napakalaking bagyo ang ating ginagawa na offense sa ating Diyos. Siya po ay nasasaktang mahigit at higit sa lahat sapagkat siya po ay isang eternal God. Ang offense sa Kanya ng bawat isang pagsuway ay eternal din. Kaya nga kailangan nga na magbayad ng ating pagkakautang sa Kanya ay isang eternal God-man para maibsan ang walang hanggang pagsuway ng lahat ng tao sa Kanya. Dito sa ating kwento, makikita natin, tinangka ni Jonah na tumakas sa presensya ng Panginoon sapagkat ayaw niyang sundin ang inuutos ng Diyos sa kanya na ihatid ang ebanghelyo sa Nineveh. Hindi ko alam kung mapapakita ng ating staff, no, yung mapa na ating pinakita nung last time, mapa ng Nineveh tsaka yung Tarshish. Ayan, no, makikita nyo sa mapang yan, no, yung pong Nineveh ay yung nandito sa bandang kanan, no? Yan po ay nasa bayan ng Assyria. Ngayon po, yan po ay siguro nasa bayan ng Iran, no? Yang Nineveh. Si Jonah po ay doon pinanganak sa Gath-Hepher, yung po ang kanyang hometown. At diyan siya naglilingkod bilang isang propeta. At yung kanyang paglisan ay doon sa Joppa. Ngayon po ay yan ang modern day na Jaffa, no? Halos kapareho ng tunog. At ang kanyang pinuntahan na Tarshish ay nandun sa dulo ng mundo, no? So yung kanyang paglisan sa ating Panginoon, sa kanyang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, tinangka niya na lumayo ng husto, ng pagkalayo-layo sa kabilang bahagi ng mundo upang siya ay hindi sumunod sa inuutos ng Diyos. Tinawag siya ng Panginoon na maging propeta, na maging taga-hatid ng kanyang salita, ng kanyang mga propesiya sa bayang Israel at sa mga karatig bayan. Ngunit, dito sa utos na ito, nadalhin niya ang ebanghelyo, ang isang warning, isang babala sa bayan ng Nineveh, no? Yung po ay isang malaking syudad. Sabi nga po sa chapter 3 verse 3, yung po ay exceedingly great city, sabi doon. At ang kanyang breadth, yung kanyang lawak, ay 3 araw na lakaran. 3 araw na lakaran. So, siguro ngayon, maliit na yon dahil pwede hindi naman natin kailangan lakarin, no? Pero noong panahon na yon, malaking bayan po Nineveh, ang estimate po ay 100,000 ang taong naninirahan doon. Kaya lang kasi yung Nineveh, ay tambayang Assyria, ay talagang kalaban at kaaway ng Israel. Bukod sa kanila na sila ay hentil. Now, alam niyo naman ang galit ng mga Israelita sa hentil. Ang tawag nila sa mga Gentiles ay dogs, no? So pagka sila ay bumabiyahe sa bayan ng hentil, pagpasok nila sa Israel, ay kanilang ipinapagpag ang kanilang mga sinelas, ang kanilang mga sandalyas, sapagkat ayaw nila na magdala ng dumi ng bayang hentil sa kanilang dakilang bayan. Ganun po ang galit nila sa mga hentil, kaya naman po si Jonah ay talagang ayaw na ayaw niya magpunta sa Nineveh para ito ay bahaginan ng babala ng Diyos. Alam nyo kasi, usually ang propeta noon, pagka inutusan ng Diyos na magsalita sa isang bayang hentil,
ang ibinibigay na salita ng Diyos ay isang propesiya ng kanilang pagkawasak. Destruction. No? Hindi po sila naghahatid usually ng message of repentance. Kaya kakaiba, itong inutos ng Diyos kay Jonah sapagkat ang kanyang mission ay tawagin to call out. Sabi nga ng Diyos sa chapter 1 verse 2. Sabi niya, "Arise, go to Nineveh and call out against it." No? Paalalahanan sila, i-rebuke sila upang sila ay magrepent at manumbalik at maniwala sa Diyos na buhay. So ayaw niyo pong gawin yun, nagpakalayo-layo siya, papuntang Tarshish, sa Spain. Siya po ay nag-Mediterranean cruise. No? Ngayon po, meron na pong mga cruise ship na umiikot dyan sa Mediterranean na pagka kayo'y sumakay sa isang cruise, no? Kayo ay tataba sapagkat puro pagkain. Puro kain ang ginagawa, tas nasa barko lang kayo, wala naman kayo mapuntahan dahil ang labas ng barko, dagat. No? So ganun po ang binaybay o tinangkang baybayin ni Jonah. Ngayon, makikita natin sa kwento ngayong hapong ito na gumamit ang Diyos ng isang bagyo upang ituwid ang kanyang suwail na propeta. Gumamit siya ng kanyang pinakatapat na lingkod, ang nature. No? Ang nature po, kahit na anong sabihin ng ating Diyos, sinusunod ng nature. No? Ginagawa ng lahat ng bagay na kanyang nilikha, ang bawat salita na kanyang iutos. Hindi katulad ng mga taong propeta, katulad ni Jonah, na akala nila sila ay mayroong choice na hindi sumunod. At ganoon nga ginagawa ng propetang si Jonah. Kaya naman inutusan ng Diyos ang kanyang tapat na lingkod, ang nature, upang magdala ng bagyo sa kanyang pagbabiyahe. No? Tingnan po natin ang kwento. So, Jonah chapter 1 verses 4 to 6. Una, ang pagtutuwid ng Diyos sa pagsuway ni Jonah. Verse 4. But the Lord hurled a great wind upon the sea. Dahil nagumpisa po yung sentence sa but, no? Tingnan po natin yung previous sentence. Yung previous verse, but Jonah rose to flee. Dahil nagumpisa po sa but, tingnan po natin yung nauna dun sa sentence na yon. Ang nauna dun sa sentence na yon ay yung utos ng Diyos sa kanya, "Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me." But Jonah rose. Sumunod naman siya. Sabi sa kanya, "Arise." So he rose. But he rose to flee to Tarshish. So alam na natin kung gaano kalayo yung Tarshish. Pagdating sa chapter 1 verse 4, ang sabi doon, but the Lord. So, tinangka ni Jonah na lumisan sa presensya ng Diyos. Alam naman niya ang Psalm 139 na walang nakakalisan sa presensya ng Diyos. Kahit umakyat sa langit, kahit bumaba sa impyerno, kahit bumaba sa kahit na saang dulo ng mundo, ang presensya ng Diyos ay naroroon sapagkat siya ay sumasa lahat ng lugar. Di ba yun ang ating pag-aaral sa omnipresence ng ating Diyos? Ang ating Diyos ay sumasa lahat ng lugar, kaya kung kayo ay nagtatangka, kung ako ay magtatangka, na lumayo sa kanyang presensya, kailangan kong lumayo sa lahat ng lugar. Paano kaya yun? Hindi natin kayang lumayo sa presensya ng Diyos. Hindi tayo makakaiwas. Walang takas. Kaya sa verse 4, makikita natin, but the Lord, so sa kanyang pagpipigil kay Jonah, hurled a great wind. Yung pong salitang hurled, maganda po yung translation na yun sapagkat yung salita ay talagang parang itinapon. No? Yung pumukol ng isang malakas na pukol. No? Hurled a great wind.
upon the sea. So parang kumuha ng hangin ng Diyos at kanyang ipinukol sa dagat upang ito ay magkaroon ng bagyo. No? Kaya bang gawin ng Diyos yun? Siyempre, kaya niya. Siya ang gumawa ng dagat. Siya ang gumawa ng hangin. Siya ang gumawa ng ating daigdig. So hindi lamang po siya omnipresent, siya ay almighty. So mahirap pong takbuhan ang Diyos na sumasa lahat ng lugar at makapangyarihan sa lahat. So, the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. So hindi lamang po parang lumakas ng konti yung hangin, no? Parang meron yatang konting typhoon, hindi po ito signal number 1 lang, no? O category 1, ito po ay category 10. Lampas-lampas na. Ang pinakamalakas pong bagyo, category 5 lang. Pero ito po ay isang bihira at kakaibang bagyo na hindi kailanman nakikita ng mga marino na yon, sapagkat sa verse 5, sabi din, the mariners were afraid. Ito po ay mga marino na sanay sa dagat, pero sila po ay nangatakot dahil sa lakas ng bagyo. Anong makikita natin dito sa verse 4? Una, hindi pa babayaan ng Diyos na tuluyang mahulog ang kanyang mga hinirang. Si Jonah po ay tumatakbo sa kanyang presensya, hindi sumusunod sa kanyang iniutos. Ngunit siya ay hinirang ng Diyos upang kanyang maging propeta. At si Jonah ay tapat na propeta sapagkat sa 2 Kings, alam natin na siya ay nagbigay ng isang propesiya na nasunod sa araw ni King Jeroboam II. So alam natin na siya ay isang tapat na propeta, tunay siyang mananampalataya. At dahil siya ay hinirang ng Diyos, hindi pa babayaan ng Diyos na tuluyang mahulog ang kanyang hinirang. Yan po ay isang katotohanan na pwede nating yakapin. Tayo po na nananalig sa Diyos, hindi tayo kailanman mawawala sa Kanya. Sapagkat ang sabi ng Jude chapter 1, verse 24, ito po ay isang benediction. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. Siya po ang nagtataguyod sa atin. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na manatili sa ating pananampalataya. Hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang mga hinirang. Pangalawa, hindi labas sa kalooban ng Diyos na gumamit ng bagyo upang gisingin ang konsyensya ng kanyang mga alagad. So, si Jonah po ay tumakas at hindi sumusunod sa Diyos. So, hindi siya pababayaan ng Diyos na tuluyang mawala. Kaya, dahil nasa dagat si Jonah, no? Alam nyo, nung panahon na yon, kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos ng Israel, ay naniniwala na ang Diyos ay kumikilos madalas sa kanyang karagatan. No? Dahil ang biyahe nun palaging sa dagat, no? So nagpapahiwatig kuminsan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng gulo ng dagat. Ngayon sa atin siguro, ang equivalent niyan ay ang himpapawid. Sapagkat ngayon, ang pagbabiyahe ay nasa himpapawid. Kung gusto tayong paalalahanan ng Diyos, maaaring kayo ay palaging hindi sumusunod sa Kanya. Alam nyo, lahat po ng tao ipinanganak na parang si Jonah, na hindi sumusunod sa Diyos. Tayo po ay patay sa ating kasalanan. Tayo po ay sons of disobedience. Ang sinusunod natin ay the prince of the power of the air. Tayo po ay sinusunod natin ang ating passions of the flesh. At dahil doon, we are children of wrath like the rest of mankind. Sabi ng Ephesians 2:1-3. So mga kapatid, lahat po tayo ay pinanganak na parang si Jonah. Swail, pasaway, at lumalayo sa kalooban ng Diyos. Ganyan po tayo sa ating naturalesa. No? Kaya kung minsan nagpapadala ng bagyong ng Diyos sa ating buhay,
Katulad halimbawa ng mga alagad ni Kristo. Mahina ang kanilang pananampalataya, kaya isang gabi sila ay nag-travel sa Sea of Galilee. No? At sabi sa Luke 8:23, and as they sailed, he fell asleep, si Kristo Jesus. Ito, okay lang na matulog siya. Kasi siya naman ang Panginoon. No? And the windstorm came down on the lake and they were filling with water and were in danger. So, ang mga alagad, mahina ang pananampalataya kay Jesus. So, pinadala ng Panginoon na siyang natutulog siya, pero hawak niya ang hangin, hawak niya ang buong daigdig. Siya ay nagpaiwatig sa kanyang mga alagad ng isang malakas na hangin. At dahil doon sila ay nangatakot, sila ay tumawag sa kanya. Kasi kung minsan, ganyan tayo. Hindi tayo nananalangin sa ating Panginoon. Nagdadaan ng isang maghapon. Hindi man lang natin binubuksan ang ating Biblia. Hindi naman man lang natin na nababanggit ang Panginoon sa ating pananalangin. Kaya nagtataka ba kayo kung bakit nagdadala ng pagsubok ang ating Diyos? Kung hindi kayo nananalangin, no? Bibigyan niya kayo ng pagsubok. Halimbawa na lang, madalas kayong bumiyahe. Kayo ay tiyak na tiyak sa inyong mga lakran. Kayo sasakay ng Cebu Pacific, papuntang Cebu. No? Pagdating sa taas, sa 38,000 feet, no? May babala ang piloto, please keep your seatbelts fastened because of clear air turbulence. Alam nyo, walang mas nakakadala ng isang tao na manalangin higit pa sa clear air turbulence. Kayo ba'y nakaranas na nun? Na talagang nayayanig ang aircraft, no? Siyempre, nakakatakot. Bakit? Wala namang nasa ilalim ninyo kundi hangin. Di ba? You exercise faith kapag kayo ay tumungtong sa isang eroplano sapagkat lilipad ang isang napakabigat na bakal na para kayong nasa isang tin can, mga 200 kayong tao, no? At walang nasa ilalim ng aircraft. Kaya pagka nakaranas ng clear air turbulence, anong nangyayari sa atin? Oh Diyos, Panginoon ko. O ganyan po ako takot po akong lumipad Nakakatawa po dahil airline executive ako dati. Takot ako lumipad no? Binibigyan pa ako ng gamot ng misis ko para ako'y makalipad. No? Pagka nag-turbulence na, Panginoon ko, nasaan ka? Nandito ako sa ilalim ng eroplano, niyuyug-yug ko yung eroplano dahil hindi kayo nananalangin sa akin. Tayo nananalangin, halimbawa, kung ang nagdadrive ng jeepney ay mabilis magpatakbo. Oh, Diyos ko po. Oh, Diyos ko. No? Muntik na tayo mabangga. Panginoon. No? Panayin dalangin natin kapag mayroong pagsubok. Kaya nagtataka ba kayo kung bakit palagi tayong sinusubok ng Diyos? Ano kaya ang dahilan? Hindi tayo nananalangin. Kaya lagi kayo manalangin. No? Lagi tayong tumawag sa Kanya. Hindi labas sa kalooban niya na gumamit ng bagyo at ng iba't ibang paraan ng pagsubok. Hindi palalampasin ng Panginoon ang pagsuway ng Kanyang mga anak. Gagamitin niya kahit na ang mga pagsubok sa buhay upang ituwid ang Kanyang mga hinirang. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verses 5 to 7, and have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. For the Lord disciplines the one He loves, and chastises every son whom He receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline?
Kung minsan po ang ating nararanas na paghihirap sa buhay ay pagdidisiplina ng Diyos at pagpapaalala sa Kanya. Tayo ay nalalayo na sa Kanyang kalooban. Tayo ay may ginagawa na kalokohan. Nag-iisip na tayo ng kasalanan. Tayo po ay parang na-addict na sa isang kasalanan. Magpapaalala ang Diyos. Alam nyo, kung hindi po kayo ligtas at hindi kayo anak ng Diyos, hindi kayo paalalahanan ng Diyos. Kahit na magpakalayo-layo kayo sa Kanya, pababayaan na lang niya kayo. Dahil hindi kayo anak. Pero kung kayo anak ng Diyos, dahil kayo ay hinirang niya, at dahil doon, kayo ay nanampalataya na sa Kanya, kayo ay binigyan ng buhay na maguli, kayo ay born again, kayo ay paalalahanan ng Diyos. So, ito ang ibig sabihin ng pagtutuwid ng Diyos sa pagsuway ni Jonah. Ang hinirang ng Diyos, hindi niya palalampasin, paalalahanan niya, magdadala siya kahit ng bagyo para paalalahanan at ituwid at ibalik sa tama ang kanyang hinirang. Pangalawa, ang pinsalang idinulot ng pagtakas ni Jonah. So verse 5, Then the mariners were afraid, and each cried out to his God. And they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship. Na-trace niyo ba yung but dito sa teksto natin? Mula pa sa chapter 1 verse 1. No? Sabi ni God, "Arise and call out." But Jonah rose and he would flee to Tarshish, no? Siya ay tumakas, but Jonah, no? But the Lord hurled a great wind. That's sa verse 5. But Jonah. So dinidisiplina na nga siya ng Diyos. Meron na nga bagyong pinadala para siya ay ituwid. But Jonah, anong ginawa ni Jonah? Had gone down into the inner part of the ship and had lain down and was fast asleep. Baloko, no? Siya nga ang dahilan kung bakit may bagyo eh. No? Alam naman niya yun. Sinabi nga niya dun sa huling part ng kwento eh. Tapon niyo ako sa dagat, dala ko ang dahilan kung bakit may bagyo. No? Takot na takot ang mga paganong marino sa lakas ng bagyo. Then the mariners were afraid. Alam niyo, ang mga marino nung panahon na yon na galing sa Joppa, malamang ay mga Phoenician sailors, no? Dahil yan po ang kanilang, ano ba ang tawag doon? Competitive advantage, no? Sila ay kilala bilang mga marino. Sa ating panahon ngayon, sino ang bayan na kilala na bayan ng mga marino? Ang Pilipinas! Kahit saan barko kayo magpunta, meron kayong masasalubong na Pilipino. Yung brother-in-law ko po, yung kuya ni Bebet, nadalas po mag-cruise. Sa bawat cruise na puntahan niya, kahit na saan bahagi ng mundo, merong Pilipino. No? Cook, kapitan, marino, waiter, singer, entertainer. Pilipino! Diyan po tayo sikat. Tayo po ay mga marino. No? Yung mga Phoenician po, sikat po sila bilang mga marino. So malamang itong mga mariners na ito ay Phoenician. Kaya nung sinabi dito na each cried out to his God, ang God po na kanilang tinatawag ay si Baal. No? Si Baal. Sapagkat si Baal po ang God ng mga Phoenician. Pero ito isang naisip ko. Sapagkat itong mga marinong ito, sila ay mga pagano, hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Hindi sila naniniwala sa Diyos, ngunit nung sila ay binagyo ng malupit, bigla silang humiyaw, cried out to his God. So may kanya-kanya silang God.
Siguro yung iba naniniwala kay Dagon. Si Dagon ay ang Diyos na may likas na isda, no? Si Dagon po ang Diyos ng Nineveh. Isda, isang fish god. Nakakatawa po dahil ang Diyos, ang God, ay nagpadala ng kanyang propeta sa pamamagitan ng isang fish. Doon sa bayan na sumasamba sa fish god. Yung mga marino na nandito sa barkong ito, malamang sila ay sumasamba din kay Dagon, ang fish god. Ang ating Diyos merong sense of humor, no? Pero di kaya ginamit ng Diyos ang bagyong ito upang magising silang lahat sa pangangailangan nila ng Diyos na sasaklolo sa kanila. Sabi dito, and each cried out to his God, not to the God, not to our God. Alam nyo, ang Panginoon kuminsan nagdadala ng godly sorrow sa ating puso upang tayo ay mag-repent. No? Sabi sa Acts 11:18, nung si Peter ay bumalik sa church at Jerusalem at nag-report sa kanyang misyon, sapagkat nagpunta siya kay Cornelius upang bahaginan ng ebanghelyo, isang hentil, at sila ay nanampalataya sa Diyos. Kaya ni-report ni Peter back sa church at Jerusalem. Ang sabi sa Acts 11:18 ng ganito, when they heard, the church at Jerusalem, when they heard these things, they fell silent. And they glorified God, saying, then to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. Di kaya, sa pagpabadala ng bagyong ito, damay lang po ang mga marinong Phoenician dito sa bagyong ito. Ang dinidisiplina ng Diyos ay yung kanyang anak na si Jonah natutulog. Damay lang po yung iba. Alam nyo, kapag tayo nagkakasala at lumalayo sa kalooban ng Diyos, madalas, meron tayong dalang pinsala sa iba na kasama natin. Kung kayo halimbawa ay gumagawa ng kalokohan sa inyong marriage, sa inyong paglayo sa kalooban ng Diyos, ang inyong sinasaktan ay ang inyong pamilya. Kung kayo ay may ginagawang kalokohan sa opisina, ang inyong sinasaktan ay kung minsan ang inyong mga kaopisina na hindi pa naniniwala kay Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi tayo nagkakasala na walang pinsala sa ibang kasama natin. Malamang, sila ay masasaktan dahil sa atin. Ngunit dito sa pagkakataong ito, bagaman damay lang ang mga marino, iniisip ko, di kaya ginamit ng Panginoon ito upang sila ay makakilala sa Diyos ni Jonah. No? Sabi kasi sa Acts 11:18, the Gentiles also has granted repentance that leads to life. Sabi ng ating Panginoon. Sa 2 Corinthians 7:10, ang sabi doon, for godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Meron pong grief ang lahat, pero meron pong godly grief, yung dala ng isang pagsubok marahil, pagdidisiplina sa atin na nagdadala ng repentance that leads to salvation. So, di kaya na itong ginagawang pagdidisiplina ng Diyos kay Jonah, meron siya nadadamay na ibang Phoenician sailors o mariners, di kaya inaabot din sila ng Diyos? Alam niyo kung bakit ko naisip yon? Kasi kung mag-scroll down lang kayo sa Biblia niya, sa ninyo, no? Chapter 1, so verse 16. So nung pagkatapos nilang itinapon si Jonah, ayun na naman yung word na hurled him into the sea. So God hurled the wind and created a mighty tempest, and they decided to start hurling the cargo
para sila ay gumaan. Finally, they hurled Jonah into the sea, and the sea ceased from its raging, sabi sa verse 15. Tapos sa verse 16, ang sabi doon, then the men feared the Lord exceedingly. And they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Yung mga sumasamba kay Baal, yung mga sumasamba kay Dagon, they feared the Lord exceedingly. So di kaya na yung kanilang pagkakadamay sa disiplina ni Jonah ay higit ang nakuhang benepisyo, hindi lamang ang pagtutuwid kay Jonah, kundi ang kaligtasan ng buong kasama niya doon sa Bapor, doon sa Mediterranean cruise. Tulog na tulog naman ang suwail na propeta na manhid sa mga hiyaw ng kanyang mga kasama. Alam niyo, ang pinakamahirap gisingin ay ang tutulog-tulugan, di ba? No? Nung bata, pagka ayaw mong sumunod sa nanay at tatay mo, so tinatawag ka na, Hansi! Yun po ang aking palayaw, Hansi. Medyo nakakahiya po, no? Dahil hindi macho. No? Hansi! Hansi boy! No? Yan po tawag ng aking nanay. Ayaw ko pong sumunod. Dahil alam ko, uutusan ako sa tindahan. No? Hansi boy! No? Ako yung nagtutulog-tulugan. Ang pinakamahirap, di ba, nagisingin ay ang nagtutulog-tulugan. So di kahit si Jonah ay nagtutulog-tulugan, o baka naman talagang tulog na tulog siya. Bakit? Sapagkat siya'y pagod na pagod sa kanyang pagsusuwail sa Diyos. Nakakapagod, mga kapatid, ang lumayo sa Diyos. Sapagkat constant ang kanyang conviction, kahit saang lugar ka magpunta, hindi ka makakatakas. Ang kanyang espiritu ay naroroon. Dapat kung ikaw ay anak ng Diyos, constant ang pressure sa iyong puso na ikaw'y nagkakasala at lumalayo sa kanyang kalooban. Kaya nakakapagod. Nakakapagod, mga kapatid, ang hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Naranasan ko po itong depression na ganito. Tulog na tulog si Jonah. Tunay na maraming nadamay sa pagsuway niya. Totoo pa rin ito sa ating mga buhay, di po ba? Madalas, maraming nasasaktan sa atin dahil hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos para sa atin. At dahil hindi tayo sumusunod, parang lagi tayong depressed. Nakaka-depress po talaga ang hindi sumunod sa Diyos. Kayo po ba'y nakaranas na ng malalim na depression? Na parang ayaw nyo nang gumising sa inyong pagkakahimbing? Sapagkat alam nyo na sa inyong paggising, haharapin nyo na naman yung katotohanan na kayo ay nagkakasala sa mata ng Diyos. At mararamdaman nyo muli ang kanyang pag-rebuke sa inyong puso. Kaya ayaw nyo nang gumising. Kasi mahirap sa lahat gisingin ang nagtutulog-tulugan. At lalo na yung tulog dahil pagod na pagod sa pagtakas sa Panginoon. Kayo po ba ay tumatakas sa Kanya? Nakakapagod, no? Pangatlo, ang pagsaway ng isang pagano sa propeta na si Jonah. Ito ang nakakatawa sa lahat. Verse 6. So the captain came and said to him, ito yung kapitan ng mga marino. Malamang Phoenician din siya. Malamang worshiper din siya ni Baal. O di kaya ni Dagon. So the captain came and said to him, sino yung him? Si Jonah. Kasi sa previous sentence, siya ang nire-refer. But Jonah had gone down into the inner part of the ship and had lain down and fast asleep. So the captain came and said to him, si Jonah, what do you mean, you sleeper? No? Ano ka ba? Gumising ka. Bakit ka tulog? Bakit kaya mong matulog sa gitna ng aming paghiyaw?
Bakit kaya mo matulog sa gitna ng bagyong ito? Ang lahat ay tumatawag sa kanilang mga Diyos. Kaya sabi ng pag-aanong kapitan, ikaw din, tumawag ka sa iyong Diyos. Nakakatuwa yung language ng kanyang pagkakasabi. Sabi niya, arise, call out to your God. Alam niyo, gumamit ang Diyos ng isang pagano upang pukawin si Jonah sa kanyang pagkakahimbing. At ulitin sa kanya ang mga salitang binitawan ng Diyos sa kanya sa verse 2. Diba? Sabi sa verse 2, arise, go to Nineveh, and call out against it. Sa verse 6, sabi nung pagano na kapitan, arise, call out. Call out to your God. Tapos sabi niya, perhaps the God will give a thought to us that we may not perish. Bakit kaya the? No, naging definite article. Sa previous verse, call out to your God. Kanya-kanyang tayong Diyos, tumawag ka sa iyong Diyos. Bakit? Sana, the God, kung sino man ang totoo sa kanilang lahat, kung sino man ang totoong Diyos, the God, perhaps the God will give a thought to us that we may not perish. Alam nung paganong kapitan na merong tunay na Diyos at ang tunay na Diyos kaya silang saklolohin sa kanilang sitwasyon. Parang merong mas marami pang pananampalataya itong paganong kapitan na ito kaysa kay Jonah. Di po ba? No? Ginagamit ng Diyos kung minsan kahit na ang mga bulaang propeta upang ihatid ang kanyang salita. Sa Numbers 23, may encounter natin ang pangalan ni Balaam. Siya po ay hinire ni Balak, kalaban ng Israel, para magsalita ng curse sa bayang Israel. Pero kahit na anong gawin ni Balaam, sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig, imbis na curse ang kanyang nasasabi, ay blessing ang kanyang nabibitawan. So sa Numbers 23:18, sabi doon, and Balaam took up his discourse and said, rise, Balak, and hear. Give ear to me, O son of Zippor. God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Ba? Theology yun na. Tamang doktrina yun, di ba? Our God is immutable. Hindi nagbabago ang kanyang pag-iisip. He is not a man, he is holy, that he should lie. Siya ay truth. I am the way, the truth, and the life, sabi ni Jesus. Has he said and will he not do it? Or has he spoken and will he not fulfill it? False prophet po itong si Balaam. Pero sa pagkakataong ito, ginamit ng Diyos ang isang false prophet para i-rebuke ang isang kalaban ng Israel. Dito sa pagkakataong kay Jonah, ginagamit ng Diyos ang isang paganong kapitan upang sabihan at pangaralan ang kanyang suwail na propeta. Galing sa bibig ng isang pagano ang pagtawag sa Diyos upang humingi ng saklolo, perhaps the God. Sa lahat ng Diyos na ating tinatawag, the God can rescue us that we may not perish. Hindi niya alam na nagbibigkas siya ng isang dakilang katotohanan na tanging ang buhay na Diyos lamang ang maaaring magsaklolo sa atin sa ating sitwasyon, sa ating pagkakahamak. So mga kapatid, sa ating pagtatapos, tunay na mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang hinirang na maligtas at maglingkod sa Kanya. Kung kayo po ay nananampalataya na kay Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, kayo po
ay kasama sa kanyang mga hinirang. Kayo din po ay kanyang hinirang upang maglingkod sa kanya. Datapwat sa ating mga kanya-kanyang buhay, merong panawagan ng Diyos. Merong revelasyon ng Diyos ng kanyang kalooban. Ang kanyang kalooban ay nasa kanyang Biblia. Kalooban niya na tayo ay maligtas. Kalooban niya na tayo ay maging mapuno ng Espiritu Santo but be filled with the Holy Spirit. Kalooban niya na ang salita niya ay manatili sa ating mga puso. Let the words of Christ dwell in you richly. Kalooban niya na tayo ay laging nagpapasalamat sa Kanya. Laging galak sa Kanya. Rejoice always, sabi niya. Pray unceasingly. Give thanks to God, for this is the will of God in you through Christ Jesus. Ano ang kalooban ng Diyos? Rejoice. Give thanks. Pray. Repeat. Yun po ang kalooban niya. Tayo ba ay sumusunod sa kanyang kalooban? Lahat po tayo ay merong naturalesa na hindi sumunod sa Diyos. We are doing battle against the flesh. Tayo po ay may bago ng nature. Sabi ng Biblia, for those who are in Christ, He is a new creation. The old has gone, the new has come. Meron na tayong bagong kalikasan. Pero yung ating makasalanang kalikasan, yung ating laman, ay naririto pa rin. At araw-araw, nilalabanan tayo ng ating laman. Ngunit araw-araw, nananawagan ng Diyos sa atin na sumunod sa kanyang kalooban. Kayo ba ay pinapahinto ng Diyos sa isang bisyo na alam ninyo na hindi kahaya-aya sa Kanya? Pagsugal, pag-inom, paninigarilyo. Ayokong banggitin sana yung pang-apat. Pambababae. Kayo ba ay sinasabihan ng Diyos na sumunod sa Kanya? Tinatawag niya kayo na maglingkod sa Kanyang church. Siguro, marunong kayo umawit, katulad ng mga umawit kanina. Ginagamit niyo ba ang inyong talent sa paglilingkod sa Kanya? Ang ating church po palagi nangangailangan ng choir. Yung mga kumakanta lang po, kung hindi kayo marunong kumanta, huwag po kayong sumali sa choir. Hindi po yun ang calling ninyo. No? Malinaw po ang Diyos doon. Baka kasi lumapit kayo kay Pastor Migs. Pastor Migs, parang tinamaan ako dun sa sermon ni Pastor BJ. Gusto kong kumanta sa choir. No? O sige, subukan ka natin. O sige, do, pasok. Do, re, mi, hindi gumagalaw. O di kaya, baka kayo'y tinatawag na magturo sa isang growth group. Pero hindi kayo nagbabasa ng inyong Biblia. Paano kayo susunod? O kaya, tinatawag niya kayo na mag-share ng gospel sa inyong kaopisina na kinamumuhian ninyo. Dahil nakakainis. O isang kapitbahay, o kasama sa bahay, na nakakainis. Ayokong masave to, pastor. Gusto ko itong masunog sa impyerno. Alam nyo, hindi po ganun ang puso ng isang ligtas. Baka inuutusan po kayo ng Diyos na kumilos ng maayos sa inyong pinagtatrabahuhan para sa ganoong paraan, maipakita nyo sa iba na kakaiba ang buhay ng isang tunay na anak ng Diyos.
At sa ganung paraan, lapitan kayo ng inyong kaopisina. Bakit parang iba ka sa lahat? Alam niyo, kung maayos po kayo, lalapitan po kayo. Bakit parang iba ka sa lahat? Pagkakataon na yan, kapatid. O kaya tatanungin niya, ano ba ang religion mo? A born-again Christian po ako. Ano ba ang kaibahan nun sa Katoliko? Naku! Pagkakahitinanong na gano'n, opening po yung tawag doon. Huwag niyong palalampasin. Pero teka muna, baka kayo nagtatrabaho. Huwag kayong magsishare ng gospel habang office hours. No? Yayain niyo mag-lunch sa kantin. Ilibre niyo. No, pastor, ang hirap na ng buhay ngayon. Masyado nang mahal maglibre. No? Pero sa inyong sakripisyo na iyon, baka may maligtas na isang kaluluwa. Ipagkakait niyo yun sa Kanya. Dahil lang nagtitipid kayo. Ang mga kapatid, pagka nilibre nyo ng lunch ang inyong kaopisina, alam nyo, wala siyang choice kundi pakinggan ang testimonyo nyo. Teka muna, bago tayo bumalik sa office natin, may share lang ako sa'yo. Ay, bumalik na tayo. Teka muna, pinakain kita eh. Di ba? Teka muna. Gagawin niya ang lahat, kapatid, kahit na magkaroon ng bagyo at pagsubok sa inyong buhay, upang manatili tayong sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya tayo po ay laging sumunod sa Kanya. Huwag tayong tatakbo, huwag tayong tatakas katulad ni Jonah. Huwag nyo nang tangkain na magpadala ng bagyo at unos ang Panginoong Diyos sa inyong buhay. Alam nyo, minsan, kahit natapat kayong sumusunod, magpapadala pa rin siya ng pagsubok sa inyong buhay. No? Hindi porke kayo sumusunod palagi sa tingin ninyo, hindi na kayo susubukin ng Diyos. Susubukin pa rin niya kayo. Sapagkat yan lang ang kaparaanan para inyong malaman na ang inyong pananampalataya ay tunay at matatag. Kaya nga sabi ni James sa chapter 1, count it all joy when you encounter trials of various kinds. Sabi ni Peter, 2 Peter chapter 4, do not be surprised when you experience suffering of every kind. Sabi ni Paul sa Romans, for this momentary affliction, sa 2 Corinthians pala, so for this momentary affliction is only for a while. It's nothing compared to the full weight of glory na ating mararanasan sa Kanya. So mga kapatid, tayo laging sumunod. Ang pinakamaganda pong lugar sa ating buhay ay sa gitna ng kalooban ng Diyos. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na umaapaw ang pag-ibig para sa amin, Ikaw, O Diyos, na naghirang sa amin upang kami ay maligtas. O Diyos, kayo po ang kumilos sa aming mga puso upang kami ay hindi kailanman malayo sa gitna ng inyong kalooban para sa amin. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Sa aming paglisan sa lugar na ito, nawa kami ay laging kasama ninyo, laging sumusunod sa inyo, laging nagpupuri sa inyo, sapagkat yan po ang aming karampatang tugon sa inyong kagandahang loob at kahabagan na ipinakita sa bawat isa sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, kayo po ang magbasbas at magpala sa bawat isa sa amin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kagandahang loob ni Kristo Jesus, at ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Espiritu Santo ay mapa sa atin nawa, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.
You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.